Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? 2 linggo na po ang nakaraan. Kamusta po ang bawat isa sa trabaho, sa ang ating pamilya? Nawa tayo ay nasa maayos na kalagayan, may magandang kalusugan. Amen po. At sana rin po tayo ay hindi na dinadapuan ng COVID. Amen po. At tara po, tayo po ay magsimula sa ating gawain. Makapakinig ng mensahe ng Panginoon na sa tingin ko magagamit natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Amen po. Tayo po muna ay manalangin bago natin basahin ang mensahe ng Panginoon. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, Panginoon. Sa kanyang kabutihan, katapatan, Panginoon, sa kanyang pagmamahal sa habag, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan at empty us, Panginoon, nang mapunan po kami ng bagong mensahe, Panginoon, upang ma-absorb namin, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. Maitanim ito sa aming puso, Panginoon, at sa aming isipan, Panginoon. Panginoon, kami pa lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami ay nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, sa nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan, sa mga nagawa namin, Panginoon, at naisip namin, Panginoon, o nasabi namin, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At buong pananampalataya namin, Panginoon, na tinatanggap ang inyong kapatawaran sa bawat isa sa amin na nagkakasala sa inyo, Panginoon. Panginoon, na iniimbitahan namin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami ay gabayan, Panginoon, at proteksyonan, Panginoon, saan man kami naroroon, Panginoon. Nasa kwarto man kami, nasa trabaho man lang kami, Panginoon, at manguna sa amin ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, ng lubos namin para na nang sa ganun lubos namin maunawaan ng inyong mensahe, Panginoon, na pinagkaloob niyo ngayong gabi, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, na dinggin niyo po ang bawat panalangin ng bawat isa sa Panginoon. Kayo lamang po nakakaalam, Panginoon, ng kalagayan namin. Kayo lamang po nakakaalam ng pangangailangan namin, Panginoon. Kayo lamang po ang nakakaalam ng nasa puso namin, Panginoon, nasa isip namin, Panginoon. Ano man po ang nasa desire namin, Panginoon. We pray na ang inyong kaloob, Panginoon, ang mangyari sa amin, Panginoon. In Jesus' name po, Panginoon. Gabayan niyo rin po at proteksyon niyo rin po ang aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. At ibigay niyo po ang lahat ng pangangailangan ng aming pamilya, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat company namin, Panginoon, na inyong instrumento, Panginoon, ng pinansyal na provision, Panginoon. In Jesus' name. Ito lang po ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba na may patnubay ng banal na Espiritu sa mata sa Panginoon Jesus. Amen. So tayo ay dadako sa ating bagong sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi, brother. At ang pamagat po nito, how to o why we should praise our God. Ayan po. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, sa bilang Kristiyano po, at dahil tayo po ay narito po kami o meron tayong ganito na pag-aaral ng salita ng Diyos upang magpalakasan ng ating pananampalataya, ng ating spiritual. Amen po. Hindi lang dahil sa tayo ay nananalangin, hindi lang dahil sa tayo ay nakikinig o nakakapagbasa ng mensahe. Ngunit ang isa pang nakakapagpalakas ng ating pananampalataya ay ang umawit sa Panginoon sa pamamagitan ng psalms, ng hymns, songs from the Spirit o spiritual song. Sabi nga po, ang psalms is a sacred song or a poem used to worship God. So si David ang may pinakamaraming nagawang salmo sa Biblia. So ang hymn, ito ay ang awit ng papuri. Yan po yung mga minsan sinasabayan natin, yung pinapaawit namin sa inyo.
Songs from the Spirit or spiritual songs may be described as the songs which are spontaneous and are inspired by the Holy Spirit itself. So, yan po yung mga iba't ibang uri ng estilo ng aawit o pagpupuri natin o pagsamba natin sa ating Panginoon. Ang mensahe pa ng Panginoon ay magbumula po sa Exodus chapter 15 verse 1 to 3. Ito po ay babasahin ko sa Amplified version. Sabi po dito, "Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously, and the horse and his rider or its chariot has he thrown into the sea. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war. The Lord is his name." Praise God po sa kanyang mensahe. Ang binasa po nating verse, ito po ay ang kanta ni Moses at ng mga Israelites. Actually, mahaba po yan. Nasa 19 na talata o 19 na verses. At ito po yung pagkatapos nilang tumawid sa Red Sea habang sila ay nahabol ng mga Egyptians, ng Pharaoh ng Egyptian, no? So, alam naman po natin ang eksena, no, nung itinukod ni Moses ang kanyang baston at naghiwalay ang Red Sea para sila ay makaraan, at nang sila ay nakaraan na, nakatawid na, isinara ito ng Panginoon, at ito ang kanilang papuri at ang inawit sa Panginoon. So tignan natin ang nilalaman ng kanyang pagpapupuri, no? So sabi dito, I will sing to the Lord. So, for he has triumphed. Yan po. At dito nga po sa baba, bandang baba, the Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. Sa pinakahuli, the Lord is a man of war, and the Lord is his name. So, pag tayo pa ay nagpupuri, no, we honor God, no? Kinikilala natin kung sino ang ating pinupuri, no? Ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos Ama. Amen po. Sabi po ni Isaiah sa chapter 23 verse 13, Lord our God, other lords beside you have ruled over us, but your name alone do we honor. So sa pagpupuri ni Isaiah, no, ang pangalan lang ng ating Panginoon, ang kanyang pinupuri, no? Panginoong Hesus lang ang kanyang pinupuri. Si Yahweh lang ang kanyang pinupuri. Amen po. Walang iba. Wala na ibang Panginoon. Amen po. So, parang tulad ng ating panalangin, no, ino-honor natin, no, ina-adore natin ang ating Panginoon. So, sa pangalawa, sabi nga dito, for he has triumphed gloriously. So, pag sinabang triumph, no, nagwagi. Amen po. So, sa eksena nila, natapos na nagwagi na sila, victorious na ang kanilang ang kanilang journey, no, na save na sila ng Panginoon sa paghahabol sa kanila ng mga chariots, ng mga Pharaoh, ng mga sundalo. Sa ibang istorya po kasi, tulad po ng si Abraham, na bago sila lumusob o humarap sa kalaban, no, si Abraham that time pumanik ng bundok. So may kasama siya si Aaron at may isa pang kasama, tatlo sila. So si Aaron that time ay parang kanang kamay o umaalalay kay Abraham. So pumanik sila ng bundok, silang tatlo, upang magpuri, no? Hindi pa man nagsisimula ang kanilang labanan that time.
At during din nung paglalaban nila, nung mga tauhan nila Abraham, no, nandun pa rin sila, hindi sila bumaba. Kasi nagpupuri silang tatlo, sila Abraham. At ang kasama pa ng kanyang dalawa pang kasamahan. Nandun sila, no, nagpupuri sila hanggang sa matapos. So, ganun din po, no, pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, umaawit para sa Panginoon, kiniklaim natin ang victory. Kasi nga, kung nakikita natin, no, pag yung ibang tao, pag nagpupuri sa Panginoon, nakataas ang kamay, di ba? Ibig sabihin, itinataas natin lahat sa Panginoon at yun nga po, kiniklaim natin na ito ay matagumpay, no, sa Panginoon. Amen po. Sabi po ni David sa Psalms chapter 44 verse 6 to 7, I put no trust in my bow, my sword does not bring me victory, but you give us victory over our enemies. You put our adversaries to shame. So, ganyan po magpuri si David, no? Although may kakayahan si David na lumusob, meron siyang sandata, meron siyang pana, meron siyang espada, pero hindi niya hindi naman sa hindi siya kumpiyansa, pero hindi siya hindi niya inaano ang sarili niya ba na kaya niya. Oo, makakalaban siya. Oo, magiging victorious ang kanyang paglalaban. Kasi meron siyang Panginoon, no? Meron siyang faith sa Panginoon. Kung naalala niyo po, no, si Heidelin Diaz na kauna-unahang Pinoy, Pilipino na nagwagi sa Olympics for how many years. Dahil inuna niya ang Panginoon. Amen po. Kung alam niyo po ang background ni Heidelin, napaka-tindi rin po. So inuuna niya ang Panginoon, nagpupuri siya sa Panginoon, no? At itinataas niya ang pangalan ng Panginoon sa victory na tatamo ni Heidelin. Ganun po tayo dapat. Itinataas natin ang pangalan. Kaya nga po ang unang-unang pangalan, we honor God. So pag tayo nagpupuri, tinataas natin ang pangalan ng Panginoon, hindi po ang ating sarili. At naalay natin ito sa Panginoon. Amen po. So, sa pangatlo at pang-apat, it gives us strength. It comforts us. Amen po. Kasi ang sabi dito sa itaas, ito, the Lord is my strength and my song. So, ang Panginoon ang ating kalakasan at ang ating awitin. So, bakit kaya song? Pag tayo po ay nakikinig po, pag tayo po ay problemado, no, ang isa sa ginagawa natin mga tao, nakikinig tayo ng mga kanta. So, para ma-ease yung pain, para maibsan pansamantala yung emotion natin, no. So, kahit pa paano napapalitan ng ang lungkot sa atin, amen po. So, paano pa kaya pag tayo ay nagpupuri, no? So, ito ay nagbibigay ng kalakasan dahil nga po, ang sabi, He is our song. At kung siya ay ang ating song, ito ay nagbibigay lakas, lalo-lalo na sa ating spiritual na buhay. Amen po. Pinapalakas niya ang ating faith pag tayo ay nagpupuri sa Kanya. Amen po. Sabi dito sa Psalms chapter 28, sinulat ni David sa verse 7, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song, I praise Him. So, yun po, no, hindi tayo nagpupuri sa Panginoon para lang siya ay purihin o sambahin. Pero pag tayo ay nagpuri sa Panginoon, manunumbalik yung lakas natin. Kasi po, problemado tayo. Pag tayo pa ay problemado, nanghihina tayo. No? Ayaw natin kumilos. Minsan nga yung iba ay pang kumain.
So nanghihina tayo. So pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ibinabalik niya yung kalakasan na nawawala sa atin. Amen po. Yan po ang nagagawa pag tayo ay nagpupuri sa Kanya. So panglima, it reminds us that we have God who fight for us. So bakit po kaya? Balikan natin ang mensahe ng Panginoon pero sa ibang version po. Sandali lang po. Ayan, kung nakikita niyo yung highlight, ito po yung ating main verse, no? Sa NIV version naman, basahin natin. The Lord, sa verse 2, the Lord is my strength and my defense. Amen po. So yung kanina kasi nakalagay doon, sa Amplified version, He is our song. Ito naman, He is our defense. So balik po tayo sa ating mensahe. Yun nga po ang panglima. Pag tayo pa nagpupuri sa Panginoon, it reminds us na merong lumalaban para sa atin. At yun ay ang ating Panginoon. Amen po. So sa pang-anim, sabi dito, it reminds us that there is salvation. So we have God who delivers us in our situation. Kasi nga po, ang sabi nga dito sa, balikan uli natin ating main verse. The Lord is my strength and my song and He has become my salvation. Ayan po. So pag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, ito po ang nagre-remind sa atin, there is God who fights for us. Kasi nga siya ang ating defense. There is God who saves us. Ayan po, tulad ng pagpupuri nila Moses at nila Abraham at ang iba pang mga nagpupuri sa kanya, sina Solomon, si David, ang nanay ni Jesus, si Maria. Ayan po. Sabi ulit dito sa Psalms chapter 62 verse 6, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. So He is our fortress, no? Pahingahan. So pag tayo pa ay nasa presensya ng Panginoon, pag tayo pa ay nagpupuri sa Panginoon, so hindi lang tayo pinapalakas, hindi lang tayo kino-comfort, no? It reminds us na there is salvation, there is someone who will fight for us. Amen po. Ang sabi nga po dito sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You will need only to be still. So, pag tayo nagpupuri tulad na sabi ko kanina, ibinibigay natin sa Panginoon ang lahat. Yan po. So, tulad ng panalangin, ibinibigay natin sa Panginoon ang lahat. Lahat ng mga suliranin natin, lahat ng mga problema natin. So, pag minsan sa buhay natin, hindi na natin maipanalangin sa sobrang bigat ng dinadala natin. Hindi na natin maisip, 'di ba, kung ano ang gusto natin sa panalangin natin. Minsan gusto na lang natin dahil sa awit, 'di ba? Dahil sa pagpupuri sa Panginoon. Totoo po 'yan, no? Isa pong testimonya sa akin po, no. Minsan dumating sa buhay ko na nung bago pala ako sa Dubai, nasa gasolinahan pa ako. Isang diretsong halos araw-araw meron na problema. Nagkulang ako sa pera noon, no, 500 dirhams. Kailangan ko bayaran. Na-short ako sa sa duty ko ba. Siguro nagkamali ako ng sukli. Dahil siguro nagkamali pa ako nalito ako sa pagsukli sa tingin ng pera ng 1,000 sa 500, magkakulay, ganyan. Following day, may bagong problema na naman. Yung tatay ko kailangan operahan nagkaroon siya ng cancer. At sumunod na araw, nag-message sa akin yung kapatid kong babae na yung baby niya that time, no, yung pamangkin ko,
dengue. So, nauuso pa yung dengue that time. Yung sumunod, yung nanay ko nasa kabilang bansa din, sa Saudi yata that time. Nagkaroon din ng problema. May kailangan din siyang financial na tulong. So, lahat ng problema ko, financial lang kailangan. Yung, ayun na, patong-patong na, hindi ko na nga alam kung ano sasabihin pa sa Panginoon. Hindi ko maisip lahat. So, nung may isang araw, nakita ko, actually Muslim siya. Umaawit siya nakikita ko, naririnig ko na umaawit siya. So, siguro, pagpupuri yung ginagawa niya. So, yun yung nag-remind sa akin, nga, dapat hindi ko nalang ikanta sa Panginoon yung lahat ng mga pangangailangan ko, lahat ng dasal ko. So, nung panahon na yun, hindi ko pa alam na pagpupuri na pala yung ginagawa ko sa Panginoon. So, ganun po, no? Yun pang ituturo sa atin, no? Kung babasahin pa natin ang Book of Psalms, si David lahat ng gusto niya sabihin, ikinanta na lang niya sa Panginoon. Amen po. Lahat ng pinagdadaanan niya, ikinanta na lang niya. Isinulat na lang niya. So tayo din, no? Kaya napaka-importante po na ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay kung paano magpuri. Actually, magpupuri tayo sa Panginoon hindi dahil sa tayo ay biniyayaan lang. Kasi yung iba sa atin, pag masaya lang, napapaawit eh. Di ba? Pag masaya lang, tsaka nagpapasalamat, tsaka nagpupuri sa Panginoon. So, dapat in any season ng ating buhay, anumang sitwasyon ng buhay natin, may problema man o wala, dapat nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen po. At ang panghuli, we glorify Him. Sabi nga dito, Psalms 66 verse 1 to shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name, make His praise glorious. Ayan po. So, nagpupuri tayo sa Panginoon to glorify Him. Ayan po. So, bilang conclusion natin, no, tayo ay nagpupuri sa Panginoon to honor Him, to honor our God, to claim the victory. No? It gives us strength, it comforts us, it reminds us that we have God who fight for us. It reminds us that there is salvation. We have God who delivers us in our situation. And ang huli nga po is to glorify Him. Amen po. So, minsan practice natin, no, na umawit sa Panginoon. No? Tingin tayo sa YouTube, marami dyan. Yung mga binabahagi ko po sa inyo ng mga kanta, mga pinapaawit po natin sa inyo. No? Minsan sabayan po natin. Tingnan nyo, pagka may problema kayo, I'm sure 100% ikakagaan ng loob nyo, ikakagaan nyo yan. Dahil naranasan ko na rin po na kahit hindi ko alam yung kanta, pinakinggan ko lang, nakakagaan po. Ayun po na. At mas tumataas po ang level ng pananampalataya ng faith sa Panginoon. Amen po. At iyan lamang po ang mensahe ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa pangwakas sa panalangin. Panginoon, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos. Sa kanya mensahe, Panginoon, at natutunan namin ngayong gabi ang kahalagahan ng pagpupuri, Panginoon, na kailangan namin ito matutunan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, na hindi kami dapat magpupuri kung kailan kami ay nabibiyayaan. Bagkus kami ay dapat magpuri kahit na hindi kami kahit na anumang sitwasyon ng buhay namin, kahit na hindi po kami nabibless, kailangan namin magpuri, Panginoon. Dahil ito po ang nais ninyo, Panginoon, at ito ay nalulugod kayo, Panginoon, pag kami ay nagpupuri sa inyo. Panginoon, itanim niyo ito sa aming mga puso't isipan at naway mamunga ito sa aming Panginoon, maipakita namin ito sa Panginoon
na isa pamuhay namin ito, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, at kalakasan, Panginoon, na sa ganun maibahagi namin na maayos, Panginoon, sa aming pamilya, sa iba pang kasamahan namin, sa trabaho, at lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa po nakakakilala o tumatanggap sa inyong anak na si Jesus. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba na may gabi patubay na banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.